Sa mga sandaling ito, mga kapuso, makapiling po natin sa pamamagitan ng telepono ang Senior Advisor ng NDFP Negotiating Panel, si Ginoong Luis Alandoni. Ito po'y kaugnay sa ginawang pagbawi ng Administrasyong Duterte dito po sa ceasefire sa pagitan ng CPP-NPA at ng government panel. Ginoong Alandoni, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Magandang hapon din sa inyo, Emil Sumangil, at saka yung mga tagapakinig ng programa ninyo, Emil. Unang-una, Ginoong Alandoni, ano po ang reaksyon ng inyong hanay ngayong binawi po ng Pangulong Duterte at nilift niya po yung tigil putukan, yung ceasefire, sir? Go ahead. Yung NPA, CPP, nagbigay na ng deklarasyon na binabawi na yung unilateral ceasefire dahil sa dami sa 500 barangay ay pumapasok yung mga AFP at gumagawa ng maraming violation. So hindi na kayang patuloy yung unilateral ceasefire ng CPP-NPA. At nagtawag din ng para sa releaso ng mga political prisoners. Ngayon, yung pagbawi ni Presidente Duterte ng unilateral ceasefire ay kasama na rin yan sa pagbawi ng ceasefire ng NPA. Pero patuloy ho yung peace talks. Sa Pebrero, itong buwan na ito, patuloy ho yung informal talks tungkol sa bilateral ceasefire. Darating dito isang delegasyon ng GRP, sila Nani Braganza, para pag-usapan yung possibility ng bilateral ceasefire at saka yung magkabilang panig noong Enero 25 sa Roma ay nag-agree na magkaroon ng 4th round of peace talks sa Oslo sa April 2 to 6. So patuloy yung pag-uusap para sa kapayapaan, para sa sambayanan. Pero ito, siyempre, nagkaroon ng itong problema dahil sa dami ng violations ng AFP. So tignan natin kung mukhang kagaya ng panahon ni Presidente Ramos, ay continue fighting, continue yung talking at nagkaroon ng 12 agreements sa panahon ni Presidente Ramos. So sa tingin namin, patuloy yung pag-uusap para makamit yung mga socio-economic reforms gaya ng land reform at national industrialization, pati political reforms, at para maabot yung end of hostilities. So patuloy ho itong mga peace talks at tumutulong din yung Norwegian government ho. Ginoong Alandoni, sa development na ito, sa inyong paniniwala at pananaw, paano ho ito makakaapekto sa patuloy na usapang pangkapayapaan, sir? Para magkaroon ng kapayapaan pamagitan ng mga socio-economic at political reforms. So, hello? Narinig nyo? Yes, Ginoong Alandoni. Go ahead, sir. So, ganon. Ibig sabihin, itong pag-lift ng ceasefire ng CPP-NPA, binigay yung mga dahilan, at yung pag-lift naman ni President Duterte ng ceasefire ng AFP ay hindi sabihin na wala na yung peace talks. Patuloy yung peace talks, patuloy yung informal talks for bilateral ceasefire. Itong buwan na ito, itong mga third week of February ho. Hello? Pero Ginoong Alandoni, Hello? yung pong development na ito, sir, sa inyong palagay, paano po ito makakaapekto sa peace talk, sir? Patuloy, basta't may desisyon yung magkabilang panig. Sa tingin namin ay reaction din yan ni Presidente Duterte sa lifting ng CPP-NPA. Pero dapat malaman ng sambayanan at ni Presidente Duterte na patuloy ho yung peace negotiations, yung pag-uusap tungkol sa bilateral ceasefire agreement at saka doon sa socio-economic reforms na nasa ugat ho ng armed conflict na 48 years na. So, huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy ho ang pag-uusap at may desisyon ho yung magkabilang panig, magkabilang panels. At si Fidel Kawili, yung bagong chair ng negotiating panel ng NDFP, ay naghahanda na rin sa pag-uusap at naghahanda yung kanyang statement para sa
nangyayari ngayon tungkol sa ceasefire, pero patuloy din yung pag-uusap tungkol sa kalagayan ng mga lumad, ng mga magsasaka, manggagawa, at lahat ng tao sa sambayanan natin. Ginoong Alandoni, Hello? huling dalawang tanong na lamang, sir. Nakausap niyo na po ba yung inyong counterpart at ano po ang inaasahang maging susunod na hakbang mula po sa inyong hanay, sir? Go ahead. Ang susunod na hakbang ay yung pag-uusap tungkol sa bilateral ceasefire agreement. Kung kaya ng magkabilang panig na makagawa ng isang ceasefire na bilateral para mas estable at mahinto para sa aming bagay yung ang mga pag-violate, maraming violations sa 500 barangays, yung pag-occupy ng mga schools, barangay halls, health centers, at pagpatay ng ibang mga aktivista, mga 20 extrajudicial killings pamamagitan ng AFP at saka mga paramilitary Mga kapuso, ang Senior Hello? Advisor ng NDFP Negotiating Panel, si Ginoong Luis Alandoni. Sir, maraming salamat sa oras ninyo. Magandang hapon po. Salamat din sa inyo.